Eto, may tanong ako para sa'yo. Paano kung yung pinakamalaking problema sa pamumuno sa trabaho, sa komunidad, kahit sa bahay, ay hindi pala yung kakulangan sa vision o kaya sa strategy, kundi yung mga nasisirang relasyon na hindi mo man lang napapansin. Yung mga malilihit na sama ng loob na, ano mo yun, naiipon. Ito yung pinakapuso ng pag-uusapan natin ngayon. Kasi nagsama-sama kami ng mga materyales, lalo na yung isang malalim na pagsusuri sa leadership through relationships na humuhugot ng aral sa Biblia. Ang misyon natin ngayon ay himayin kung bakit ang relational leadership ay hindi lang isang, kumbaga, soft skill, kundi isang matibay na strategic advantage. Alam mo, yan talaga yung malaking bitag sa maraming leader, di ba? Nagsisimula sila sa paniniwalang yung impluensya galing sa titulo, sa authority. At sa umpisa, parang totoo naman, parang effective, naaabot yung goals, sumusunod yung team. Pero merong tinatawag na hidden leadership crisis. Kasi sa ilalim niyan, sa ilalim ng surface level success, unti-unting nababawasan ng tiwala. Yung motivasyon, nagiging transaksyonal na lang. Yung gagawin ko lang to kasi kailangan? Eksakto. Ginagawa na lang nila yung minimum required, hindi yung tunay nilang kayang ibigay. Kasi sa huli, may isang batas na hindi mo pwedeng baliin eh. Yung kalidad ng pamumuno mo, hindi yan tataas sa kalidad ng mga relasyon mo. Sige, simulan nating himayan yan. Kasi yung unang punto sa mga materyales natin, medyo mabigat agad. Sinasabi na ang pamumuno raw ay isang theological na konsepto. Teka muna, para sa marami, leadership, yan ay business school, strategy, execution. Ba't natin hinahaluan ng teolohiya? Paano yan nagiging practical para sa isang manager na, alam mo yon, humahabol lang ng quota? Magandang tanong yan, kasi dyan mismo nagkakamali ang karamihan. Kapag sinabing theological, hindi naman ibig sabihin kailangan mo maging pari o pastor. Ang punto lang, nagsisimula ito sa kung sino ang Diyos bago pa man sa kung anong ginagawa natin. Ayon sa mga source natin, ang Diyos ng Biblia ay isang relasyonal na nilalang, Ama, Anak, Espiritu Santo. Kumbaga, bago pa man likhain ng mundo, bago pa magkaroon ng trabaho o utos, mayroon ng perpektong relasyon, may community na. Kaya ang pundasyon ng lahat, relasyon, hindi rules. So parang sinasabi mo na yung original design para sa pamumuno ay hindi yung boss-employee, kundi parang pamilya, isang community. Eksakto. At yan pumapasok yung konsepto sa ating mga source na covenant over control. Isipin mo yung pagkakaiba. Ang control, parang kontrata. Gawin mo to at ibibigay ko to. Pag pumalpak ka, may parusa. Transactional. Pero ang covenant o tipan, iba. Ito'y isang pangakong nakaugat sa katapatan sa relasyon. Sinasabi nito, kasama mo ako sa proseso. Kahit magkamali ka, hanap tayo ng paraan para ayusin to. Tingnan mo yung mga halimbawa sa Biblia. Yung Diyos na nakikipaglakad kay Adan sa hardin. Relasyon muna bago responsibilidad. Yung tipan kina Abraham at Moises. Personal na pakikipag-ugnayan yun, hindi lang pag-email ng mga utos mula sa head office. Okay. Gets ko na yung why, yung theological foundation. Pero para sa akin, ang pinaka-critical na tanong ay yung how. Paano to naging totoo sa buhay ng isang tao? At syempre, ang unang papasok sa isip natin ay si Jesus. Hindi siya namuno mula sa isang opisina sa itaas ng isang building, di ba? Tama ka dyan. At ang modelo ni Jesus ayon sa pinag-aaralan natin ay tinatawag na incarnational model. Medyo malalim na salita para sa isang simpleng ideya. Naging priority niya ang kanyang presensya. Sabi sa Juan 1:14, ang salita ay nagkatawang tao at nanirahan sa atin. Yung salitang nanirahan sa orihinal na Griego parang nagtayo ng tolda. Parang lumipat sa kapitbahay. Oo, lumipat ang Diyos sa kapitbahay natin. Ang impluensya ni Jesus hindi nagmula sa distance, kundi sa proximity, sa pakikikain sa mga makasalanan, sa pakikipaglakad sa mga disipulo, sa maalikabok na daan, sa pag-upo kasama sila. At yun din yung sinasabi sa mga source natin tungkol sa depth over speed. Sa mundo natin ngayon, lahat mabilisan. Mabilis na resulta, mabilis na promotion. Pero yung diskarte ni Jesus parang kabaliktaran.
Ininvest niya ang 3 taon sa 12 tao lang. Parang napaka-inefficient kung titingnan sa business perspective. Inefficient kung ang goal mo ay scale agad. Pero kung ang goal mo ay transformation, ito ang pinaka-epektibong paraan. Dito pumapasok yung isang verse na binabanggit sa sources, Marcos 3:14. Pumili siya ng 12 upang makasama niya at upang isugo sila para mangaral. May pagkakasunod-sunod. Oo, pansinin mo. Una, upang makasama niya. Pangalawa pa lang, upang isugo. Nauna yung being bago yung doing. Nauna yung relasyon bago yung misyon. Kasi alam niyang ang misyon ay magiging matatag lang kung matatag din ang relasyon. Yun. Yung being precedes doing, parang sinasabi na mas mahalaga kung sino ka, kasama, bago kung ano ang gagawin ninyo. At dito rin siguro pumapasok yung kwento ni Pedro, no? Kasi madaling maging leader kapag lahat ay maayos. Pero ang tunay na test ay kapag may pumalpak. Tumpak na tumpak. At ito yung isa sa pinakamakapangyarihang aral. Ang pamumuno niya ay restorative, hindi discarding. Nagpapagaling, hindi nagtatapon. Isipin mo si Pedro, matapos niyang itatwa si Jesus ng 3 beses, yun na siguro yung pinakamalaking kabiguan sa leadership. Oh, grabe yun. Anong ginawa sa kanya? Sa modernong kumpanya, baka tanggal na siya, o kaya may performance improvement plan, o ililipat sa ibang department. O kaya di nakakausapin, yung tinatawag na quiet firing. Eksakto! Pero sa Juan 21, personal siyang hinanap ni Jesus. Nag-set up ng almusal sa tabi ng dagat. At doon, 3 beses din siyang tinanong, mahal mo ba ako? Bawat tanong, isang pagkakataon para sa paghilom, para ibalik yung tiwala niya, yung tungkulin niya. Ipinapakita nito na ang kabiguan sa ilalim ng ganitong pamumuno ay hindi katapusan, kundi isang pagkakataon para sa mas malalim na paghubog. Bukod kay Jesus, may isa pang figura sa Biblia na binabanggit sa sources natin. Madalas daw natin nakakaligtaan pero perpektong halimbawa nito, si Barnabas. Yung pangalang pa lang niya, anak ng pagpapalakas ng loob. Parang resume na niya, no? Si Barnabas ang unsung hero ng relational leadership. Siya yung tinatawag na the leader who sees potential. Isipin mo ang sitwasyon ni Saulo na naging si Pablo. Dati siyang taga-usig ng mga Kristiyano. Tapos bigla siyang nag-convert. Sinong maniniwala sa kanya? Lahat takot, lahat nagdududa. Pero si Barnabas, nakita niya yung potential, hindi yung nakaraan. Siya ang nanindigan para kay Saulo, dala niya sa mga apostol, at binigyan siya ng unang break niya. Kung wala si Barnabas, baka nanatiling isolated si Pablo. Pero hindi lang yon. Yung kwento nila ni John Mark, doon talaga lumabas yung kaibahan ng leadership style nila ni Pablo. At dito, aminin ko parang mas maiintindihan ko pa si Pablo. At umuwi. Para kay Pablo na very mission-focused, yun ay isang malaking red flag. Sabi niya hindi na natin pwedeng isama yan. Hindi siya reliable. Makakasira lang sa mission. Oo, priority ni Pablo, efficiency at results. Na may punto naman, di ba? Kung nasa gitna ka na isang high-stakes na misyon, hindi ba't delikado ang magdala ng taong napatunayan ng hindi reliable? Parang ang hirap i-balance ng grace at accountability dyan. Mahirap talaga. At yan ang tension. Pero si Barnabas, iba ang nakita niya. Piliin niya ang restoration over efficiency. Nakita niya si Mark hindi bilang isang liability, kundi bilang isang taong kailangan ng pangalawang pagkakataon. Naghiwalay sila ni Pablo dahil dito. Si Pablo sumama kay Silas, si Barnabas kinuha si Mark at minentor siya. Wow. Ang resulta, si Mark ay naging isang mahalagang leader ng simbahan at siya pa ang sumulat ng isa sa mga ebanghelyo. Ang aral dito na binibigyang diin sa ating sources, ang encouragement ay hindi kahinaan. Ito ay isang estratehikong puwersa na nagpaparami ng kakayahan sa iba. Minsan, ang pinakamagaling na investment ng isang leader ay sa isang taong high risk pero high potential. Wow. So, what does this all mean para sa'yo na nakikinig sa iyong workplace, pamilya o komunidad? Kasi ang ganda ng mga positive examples, pero kailangan din nating tingnan yung kabilang panig. Ano yung presyo kapag binaliwala natin ang mga relasyon?
Tinatawag ito sa ating mga material na the cost of relational breakdown. At hindi ito teorya lang. May mga konkretong halimbawa sa Biblia na parang mga case study sa leadership failure. Unahin natin si Haring Saul. Ang problema niya, Insecurity. palagi niyang ikinukumpara ang sarili niya kay David. Dahil sa takot at kawalan ng tiwala, nasira ang relasyon niya sa lahat. Kay David, sa anak niyang si Jonathan, pati kay Samuel. Ang resulta, nag-isa siya at bumagsak. Parang yan yung classic imposter syndrome na nauwi sa paranoia, no? Nagsisimula sa, am I good enough? Tapos nagiging, everyone is out to get me. Nakikita natin yan sa mga opisina ngayon. Mga boss na ayaw mag-angat na magagaling na tao kasi natatakot na malagpasan sila. Ganyan-ganyan. At isa pa, si Haring Rehoboam, yung anak ni Solomon. Nang mamatay si Solomon, lumapit ang mga tao sa kanya, nakiusap. Pagaanin mo naman ang pasanin namin. Nagpayo ang mga matatanda na makinig siya. Pero pinili niyang pakinggan yung mga mas batang kasama niya na nagsabing, wag, maging mas matigas ka pa. Ang sagot niya sa bayan, kung mabigat ang kamay ng tatay ko, mas mabigat ang sakin. Grabe. Ang resulta, nahati ang buong kaharian ng Israel. Isang leadership decision na walang pakinig. At gumuho ang lahat. Nakakatakot yan. Kasi yung mga problemang yon, insecurity, pride, kawalan ng pakinig, hindi lang yung personal na issue. Meron itong organizational cost. Sa panahon natin, yan ang dahilan ng disengagement, ng talent attrition. Oo, yung pag-alis ng magagaling na empleyado. Eksakto. At nangyayari yun kasi yung pundasyon, yung tiwala, sira na. Walang gustong magbigay ng kanilang best para sa isang leader na hindi nila pinagkakatiwalaan o hindi nila nararamdaman na may pakialam sa kanila. So, kung yan ang mga panganib, ano naman yung mga practical na virtud at kasanayan na kailangan nating linangin? Ayon sa ating sources, may dalawang pangunahin. Unahin natin yung madalas ituring na kahinaan, empathy. Oo, yung kakayahang makita ang isang tao bago mo sila pamunuan. Sabi sa ating tinag-aaralan, hindi to kahinaan kundi leadership intelligence. Ang ganda ng halimbawa ni Jesus. Nahabag siya sa mga tao dahil nakita niya silang gaya ng mga tupang walang pastol. Hindi lang niya nakita ang kanilang performance, nakita niya ang kanilang kalagayan, yung pagod nila, yung pagkalito nila. Kapag nakikita mo yan sa mga tao mo, nag-iiba yung paraan ng pamumuno mo. Wow, at kasama niyan yung pangalawa, listening. Tinatawag itong ang nawawalang sining ng espiritual na otoridad. Parang ang simple pakinggan, pero siguro ito ang pinakamahirap gawin ng isang leader, yung manahimik at makinig muna. Napakahirap. Kasi ang default ng leader ay magsalita, magbigay ng solusyon, mag-direct. Pero ang pinakamagandang halimbawa nito ay yung kwento sa daan patungong Emmaus. Naglalakad yung dalawang disipulo, nalilito, nalulungkot. Sumabay sa kanila si Jesus pero hindi nila siya nakilala. Anong una niyang ginawa? Hindi siya nagturo, hindi nag-lecture. Ang una niyang ginawa ay magtanong, ano ba yung pinag-uusapan ninyo? Nakinig muna siya. Oo, at nakinig siya sa kanilang mga hinaing, sa kanilang pagkadismaya, hinayaan niya silang ilabas lahat. Pagkatapos niyang makinig, saka pa lang siya nagpaliwanag. Listening precedes teaching. Ang mga leader na hindi marunong makinig, sa huli, hindi na rin sila papakinggan. Okay, mula sa virtues, gawin nating mas actionable. Paano natin ito isa sa buhay? May mga practical na rhythms o nakagawian na binabanggit sa ating sources na pwedeng gawin ng sinuman. Oo, at ito ang maganda kasi hindi ito komplikado. Una ay ang the relationship audit. Isang simpleng check-up lang. Tanungin mo ang sarili mo linggo-linggo. Sino sa team ko ang pakinamdam ko ay hindi ko nakikita o napapakinggan itong mga nakaraang araw? O kaya, saan may tensyon na kasalukuyang kong iniiwasan? Ang pagiging tapat sa mga sagot na yan, yun ang unang hakbang. At hindi kailangan ng malalaking event o off-site team building para ayusin to, no?
Hindi talaga. Dito pumapasok yung pangalawang rhythm, the weekly rhythm of presence. Ito yung kapangyarihan ng maliliit pero consistent na aksyon. Ang isang regular na 10-minute check-in na sincero, kung saan tinatanong mo, kamusta ka na talaga, ay mas nagpapatibay ng tiwala kesa sa isang malaking Christmas party. Ang mantra dito ay, consistency is more important than intensity. Consistency over intensity. Gusto ko yan. At yung panghuli, na napakahalaga lalo na kapag kailangang magbigay ng feedback o correction, madalas dito nasisira ang relasyon eh. Dito talaga ang test. Ang prinsipyo ay ito. Correction without connection is control. Kung magtatama ka ng isang tao na wala kayong matibay na relasyon, ang mararamdaman niya ay kinokontrol mo lang siya o pinapahiya. Tama. Pero kung may tiwala at koneksyon, ang pagtatama ay nagiging restorative. Ang layunin ay para ibalik siya sa ayos, para tulungan siyang lumago, hindi para parusahan siya. Tulad ng ginawa ni Jesus kay Pedro. Ang tanong ay hindi paano kita mapaparusahan, kundi paano kita matutulungang bumangon ulit. So bilang pagbubuod sa lahat ng ating napag-usapan, malinaw na ang pamumuno, hindi ito neutral. Hindi ito basta trabaho lang. Ito ay laging formative. Ito ay naghuhubog o sumisira sa mga taong nasa ilalim mo. Ang impluwensyang tunay na nagtatagal ay yung nakaugat sa pag-aalaga sa mga tao, hindi lang sa pag-abot ng mga resultato. At dito natin kailangang i-recalibrate yung ating sukat ng tagumpay. Ang modelong nakita natin kay Jesus, kay Barnabas, at sa puso ng Biblia ay isang paanyaya. Isang paanyaya na sukatin ng tagumpay hindi lang sa mga outcomes o sa bottom line, kundi sa lakas at paglago ng mga taong ipinagkatiwala sa iyo. Yung pamumuno na nagiiwan ng mga taong mas buo, mas matatag, at mas may kakayahan, yan ang pamumunong tunay na nagtatagumpay. Ang tunay na sukat pala ng pamumuno ay hindi kung ano ang iyong na-achieve, kundi kung sino ang naging mga tao sa ilalim ng iyong impluensya. So habang tinatapos natin ang ating pagtalakay, heto ang isang tanong na maiiwan sa iyo. Kung alisin natin ang iyong titulo, mga proyekto, at mga nakamit na resulta, anong bakas ang iniiwan ng iyong presensya sa mga taong iyong pinamumuno araw-araw?